Hi guys, hello, it's me Jelena and welcome back to my YouTube channel. This video guys is about Lee Cowrie, Karina, and Jelay, the Team Big Four. And ayun, pasensya na kayo sa mukha ko kasi I have 2 days event. No, nag-event coordinator ako. Sobrang puyat, sobrang pagod. And katatapos ko lang manood ng PBB, #bigating sa lubong. This video is about all of them, about the Big Four. So without further ado, let's just get started. So silang apat yung nasa Big Four guys. Silang apat. So first time in the history daw ng Pinoy Big Brother na magkaroon ng 4 girls in the team Big Four. Or sa Big Four na 4 girls, no? So, ayun guys, no? Sino nga bang karapat-dapat na maging big winner or tawaging PBB Teen Big Winner Batch 1? Kasi magkakaroon ng 3 batch ata o 4 batch ng Pinoy Big Brother. So, watch out for that. Kasi meron ng ipinakilala na bagong batch, which is the second batch of the PBB 8. And so, ayun, nakalabas na rin si Karina, si Jelay, si Cowrie, at si Lee dito sa Outside World, which is, diba, galing nga sila sa bahay ni Kuya. And, ayun, no. So, regarding dito sa PBB 8, sino nga ba yung karapat-dapat na maging big winner? Para sa inyo, sino nga ba yung big winner for you guys? So, let's talk about that, no. So, sa lahat ng mga nanonood ng PBB 8, we have bet, no? Meron tayong kanya-kanyang bet, meron tayong kanya-kanyang gusto kung sino ba yung mananalo, kung sino yung magiging big winner. Pero as sa aking opinion, in my own view, yung apat na babae na nakapasok sa Big Four, for me, that's the big, isa na rin yun sa malaking karangalan or isa na rin yung malaking award para sa kanilang apat na makapasok dun sa Big Four, 'di ba? Maliban sa cash, maliban sa compliments, maliban sa popularity, syempre, mas pinag-uusapan sila ngayon kasi sila yung Big Four, diba? Sila yung Team Big Four. Pero, of course, ang pinaka-big deal sa isang batch is who is the big winner. My opinion regarding the big winner, it's up to you guys. Sabi nga ni Kuya, nakasalalay sa taong bayan kung sino ang big winner, 'di ba? Pero for us na nanonood, or for me, I guess Lee Posposa deserves to be a big winner because sa estado ng buhay niya, 'di ba? Sa mga pinagdaanan niya na all throughout ng kumbaga ng program, all throughout the game, all throughout the task, and all throughout that episode or that batch, pinakita niya yung pagiging positive person. Yung positive vibe dun sa loob ng bahay ni Kuya, pinakita niya. Alam niyo yung kahit, 'di ba, may mga lumalabas na balita na tinutokso siya na mabaho, hindi naliligo or what. Kahit alam mo na hindi siya makapag-English, hindi siya makasabay dun sa mga fashion na nandun, hindi makasabay dun sa mga ibang housemate dahil nga, syempre, alam naman natin na siya ay isang Bisaya, 'di ba? So, napakita niya pa rin yung determinasyon niya, yung pagiging positive niyang tao sa all throughout nga doon sa program. So, a big 2 thumbs up kay Lee Posposa, no? Let's talk about Cowrie. Cowrie is, kumbaga para sa akin, Cowrie, Karina, maganda. Sobrang ganda nilang dalawa sa PBB, diba, no? For me, Cowrie deserves to have the position of the higher position in the PBB Big Four because tawag dito si Cowrie, napaka-simple niyang babae, no? Kumbaga, mas pasensyosa. Yung sobrang pagiging pasensyosa niya. At napaka-neutral or kumbaga siya yung taga-balanse ng lahat. Dahil nga sa pagiging pasensyosa niya at sa pagiging, alam niyo, yung kind-hearted, soft-hearted person, napakababaw niya. Napaka-humble ng dating ni Cowrie for me. So, she deserves the higher spot
in the Big Winner. Ay, in the PBB, ano ba to? Lutang naman ako. PBB Big 4. Ayan. Sorry guys, galing kasi ako sa 2 events, so walang tulog, 2 days walang tulog, and kanina lang ako nakatulog. So let's go to Karina, no? Kumbaga parang one of the popular housemate sa PBB because of Aljon and because of her na pinakita naman yung totoong nararamdaman niya, no? As a teenager, of course, it's natural to fall in love sobrang dali or sobrang bilis because, you know, teenager, hindi pa naman talaga ganoon yung pag-iisip or yung mindset ng isang teenager, but the thing is, pinili niya yung tama. Yun naman ang tama. Yun nga naman talaga yung dapat at tama na ginawa, 'di ba? Yung kahit nagkamali ka na, you need to learn na bumangon ka para, you know, para itama yung pagkakamali mo. And Karina did that. Next is si Jelay. Si Ate Jelay, no? Ang ate ng lahat, ang ate ng bayan, ang ate ng PBB. Okay, so si Jelay, being as an independent woman, being as independent teenager, being the ate among the rest, and the leader, pinatunayan naman ni Jelay na kayang-kaya niya maging leader, at yung determinasyon na makapasok. Not all the time positive si Jelay, pero makikita mo na lumalaban siya. Na kahit na may mga, alam niyo yun, nakakainis, nakakainis na bagay-bagay, nakita niyo naman na si Jelay, lumaban naman siya, diba? So, she deserve also. Actually, deserving nga silang lahat, and ang pinagtatalunan lang dito is sino yung PBB Big Winner. Pero everyone, sa kanilang lahat, panalo na sila. Kasi, being on the PBB is, sabi nga ni Seth, no? Being on the PBB is a big dream come true. And being on the spot of the PBB Big 4 is just a bonus. But of course, pag pinag-usapan na ang pera, pag pinag-usapan na ang premyo, that's the big deal. Yun na yung pinaka-big deal kung sino yung PBB Big Winner. Pero all throughout ng kanilang batch, ayun nga, sabi ko nga doon sa isa kong video, sa boring nagsimula ang PBB 8 Teen Batch 1. Pero talaga namang natapos ng ganong bongacious, no? And alam ko na may mga pasabog pa. Malay nyo, pumasok pa rin si Karina, si Lee, si Kaori, at si Jelay sa PBB batch. Kung ano mang batch sila papasok, pero we don't know. Pero ayun, this video is just an opinionated video. And this is just my opinion, so don't forget to like, comment, subscribe to my YouTube channel. And don't forget to share this video if you like it. And yeah, see you again on my next vlog. Pasensya na kayo sa aking mukha.